ang Panginoon at ang buhay na nilalang. Mula sa Srimad Bhagavatam 1.15.28. Parehong may kamalayan ang Panginoon at ang buhay na nilalang, at kapwa may pagkakakilanlan bilang may malay na puwersa ng buhay. Ngunit ang buhay na nilalang sa ilalim ng material na kalikasan ay tinatawag na Mahat-tattva, ay maling iniisip na siya ay hiwalay at naiiba sa Panginoon. Ang buong balangkas ng karunungang Vedic ay naglalayong burahin ang ganitong maling pananaw at palayain ang buhay na nilalang mula sa ilusyon ng material na pagkakakilanlan. Kapag ang ilusyon na ito ay nalinis sa pamamagitan ng kaalaman at pagsasakripisyo, ang mga buhay na nilalang ay magiging may pananagutan sa kanilang mga kilos at tunay na makakaranas ng kasiyahan. Ang pakiramdam ng kasiyahan sa Panginoon ay tunay, ngunit sa buhay na nilalang, ito ay isang uri lamang ng pagnanais. Ang pagkakaibang ito sa kamalayan ang siyang nagtutukoy sa dalawang magkahiwalay na identity, ang Panginoon at ang buhay na nilalang. Kung hindi dahil sa aspektong ito, walang pagkakaiba sa kanila. Dahil dito, ang buhay na nilalang ay sabay sa isa at naiiba sa Panginoon. Ang buong katuroan ng Bhagavad Gita ay nakasentro sa prinsipyong ito. Sa Bhagavad Gita, parehong inilalarawan ang Panginoon at mga buhay na nilalang bilang sanatan o walang hanggan, at ang tirahan ng Panginoon na lampas sa material na kalangitan ay tinatawag ding sanatan. Inaanyayahan ng buhay na nilalang na mamuhay sa walang hanggang kalagayan ng Panginoon, at ang proseso na tumutulong sa kanya upang marating ang banal na tirahan ng Panginoon, kung saan ipinapakita ang ganap na kalayaan ng kaluluwa, ay tinatawag na sanatan dharma. Gayunpaman, hindi maaring marating ng isang tao ang walang hanggang tirahan ng Panginoon nang hindi niya nalalampasan ang maling pagkakakilanlan sa material na mundo. Ang Bhagavad Gita ay nagbibigay ng gabay kung paano marating ang ganitong antas ng pagiging perpekto. Ang proseso ng pagpapalaya mula sa maling material na pagkakakilanlan ay tinatawag sa iba't ibang antas bilang mapanglikhang gawain, karma, makatuwirang filosofiya, gyana, at paglilingkod na may debosyon o bhakti, hanggang sa marating ang espiritual na kaalaman. Ganitong uri ng espiritual na pagkakaunawa ay posible lamang kung ang lahat ng mga nabanggit na proseso ay iniuugnay sa Panginoon. Ang mga itinakdang tungkulin ng tao ayon sa mga turo ng Vedas ay unti-unting nililinis ang makasalanang isip ng isang nilalang na nasa ilalim ng material na kondisyon at iniaangat siya sa antas na tunay na kaalaman. Kapag nalinis na ang kanyang isip, ang kalamang ito ay nagiging pundasyon ng paglilingkod sa Panginoon ng may debosyon. Habang ang isang tao ay patuloy naghahanap ng sagot sa mga suliranin ng buhay, ang kanyang kaalaman ay tinatawag na gyana o dalisay na kaalaman. Ngunit kapag naunawaan na niya ang tunay na layunin ng buhay, siya ay matibay nang nakatayo sa landas ng devosyonal na paglilingkod sa Panginoon. Nagsisimula ang Bhagavad Gita sa pagpapaliwanag ng mga suliranin ng buhay sa pamamagitan ng pagkilala sa kaluluwa bilang naiiba sa material na katawan, sa pamamagitan ng pangangatwiran at lohika. Pinatutunayan nito na ang kaluluwa ay hindi kailanman masisira sa anumang kalagayan, habang ang panlabas na katawan at isipan ay patuloy na nagbabago na nagdudulot ng panibagong yugto ng material na pag-iral na puno ng pagdurusa. Kaya naman, ang Bhagavad Gita ay itinakda upang wakasan ang lahat ng uri ng paghihirap, at si Arjuna ay humingi ng kalungan sa dakilang karunungang ito.
na itinuro sa kanya sa panahon ng labanan sa Kuruksetra. Haribol.